Malaki to ha. Nalilitaw sa ginagawa niya. I checked the mouth, the oral cavity. Intact yung fangs, they're still there. Either napakabait nitong snake na to, talagang walang takot si Kuya. Ako yung natatakot para sa kanya. Dili na ko ni dugayon og kuan kay ako ni tambalan kay manamba manimaligya. Oo. Tambali. Sumabali sa kamay. Sa bawat pagaspas ng kanilang mga pakpak, dala nila ang parehong pag-asa at panganib sa kanilang buhay. Ang daming mga egrets doon at saka mga crested myna. Sinasabi ng mga iba, peste daw itong mga egret na ito. Ang kanilang buhay, laging may bitbit na panganib sa bawat paglipad. May bumulaga sa akin dito. Ito, yung net na panghuli ng mga panikit ng mga ibang ibon. Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi rin siya ang pinakamabilis. Pero itinuturing itong isa sa pinaka-nakamamatay na hayop sa kagubatan. Ang mga matatapang na ahas, mayroon na raw katapat. Sa laban ng buhay at kamatayan, may isang langis umano na kayang pumigil sa peligro ng kanilang kamandag. Sa isang liblib na lugar sa Mindanao, isang lumang tradisyon daw ng mga residente roon ang patuloy na pinag-uusapan. Ang pagharap ng dalawang barakong kabayo hanggang maglaban para sa dominasyon. At habang nagtitipon ang mga tao sa horse fighting, Pwede po naman baba kung ano tambali nagmahal. hindi lang kabayo ang pinapanood nila. Pero dili na ko ni dugayon og kuan kay ako ni tambalan kay manamba manimaligya pa mo. Tambali. Sumabali sa kamay. Dahil may isa palang palabas na nagpapahinto raw ng mga manonood. Ang pagpapakagat ni alias Totoy sa makamandag na Samar Cobra. Ayon sa kanya, sa kanyang ama pa lamang ay ginagawa na ang pagpapakagat ng ahas bilang patunay na sinasabi nilang bisa nito. Hanggang sa siya na ang nagmana ng tradisyong ito. Ang kanyang sikreto, isang langis na kaya umanong kontrahin ang epekto ng kamandag nito. Ito ako lang ang nakadiskubre nito ng gamot din. Gawa raw ito sa pinagsama-samang halamang gamot ng iba't ibang tribo sa Mindanao. Paano nyo pinipili yung mga halaman na pinagsama-sama nyo sa paggawa ng oil? Ang pinagsama-sama ko, may gamot na ako sa sarili ko sa kagat ng ahas sa tribo namin. Tapos may ibang tribo doon, magtanong din ako kung ano ba ang gamot sa inyo na makagat ng ahas, kagat ng kubra, banakon, na yung herbal na yan, yun ang ginagamit ninyo. Tapos sinabihan nila ako, ayan, pakita pa ako nila ng mga langis nila. Magdadala sila kasi yun ang may nakagat ng ahas sa kanila, yun ang ginagamit nila. Kada bote, ibinebenta niya ito ng 100 piso. Madami ka na nabenta? Isang buwan, lampas 1,000. May 3 araw o 4 na araw, horse fighting. 3,000 yung nanonood. Kulang pa yung langis ko, dami pang nanggalit. Bakit? Kunti lang Kulang. dinala ko. Kasi pag magluluto ako, tag 700 ra. Samantala, natuklaw daw ng isang Samar Cobra habang nangangaso ang residente ng Malaybalay na si Ivan. Napakan ako galas sa mga sa bukid sa Kandisan kay nangahoy ko na subukan ako dahil sa kuyan paakang agtang. Sa halip na magpatingin sa ospital, mas pinili raw niyang gamitin ang langis mula kay alias Totoy. Ininom at ipinahid daw ni Ivan ang langis na ito sa tuklaw ng ahas. Wala mo iperta, kasong piso iperta. Wala ito na wala din ang gibati dahil nga kaya naman kong tukatoy. May isa pa nga gamay agyan ako, nainom ko. Kasukaw na ungod ko, maghuhutang ginhawa dahil nakuha ko tugato sa akong bag. Yung abrihan akong bag na ang tugatoy, inom dahil ko, gaplasan ako. Kaya ang tugo na ito, hatag ko ang tambal ko mapakan sa halas to. Gusto nga inom. Isa ang Samar Cobra sa pinakamakamandag na ahas sa bansa. May malakas itong neurotoxin na umaatake sa nervous system ng taong natuklaw.
Maaaring magdulot ito ng hirap sa paghinga at pagkaparalisa kung hindi agad magagamot. Kaya agarang pagpapagamot sa ospital at pagbibigay na angkop na antivenom ang inirekomendang lunas sa mga natuklaw ng kobra. Ang malagang first aid dito, no, that's pressure immobilization. Ilalagay yon hanggang makarating yung pasyente dun sa ospital kung saan siya lalapatan ng gamot. Pero para raw kay Iban, naniniwala siyang nakatulong sa kanya ang langis mula kay alias Totoy. Oh, mo ito nakalibre sa kuha. Tibong kay unga pa siguro mamatay na siguro ko. Tiwala raw si alias Totoy sa kanyang abilidad at ginawang pangontra, kaya hindi raw siya takot na matuklaw ng anumang uri ng ahas. Uy, malaki to ha. Ayan oh. Tapos papakawalan mo rin kamo. Oo. May function. Sinasabi niya nga, parang utang na loob ko lahat ng ito because of the snake. Nagdadala na lang siya ngayon ng ahas kasi kapag may ahas, yung mga tao, nagagather niya yung attention eh. Kuha mo nga naman, biruin mo, magdadala ka ng sa very bright colored Samar Cobra. Isang saglit pa, ipinakita ni alias Totoy sa amin ang ginawa niyang pagtatanghal kasama ang isang Samar Cobra. Oh my God! Nakita ko may ngipin eh. Nanlilitaw sa ginagawa niya. I checked the mouth, the oral cavity. Intact yung fangs, they're still there. Either napakabait nitong snake na to, talagang walang takot si Kuya. Ako yung natatakot para sa kanya. Sabi nila, pakagat ka ng kubra mo, Toy. Ko pag magpakagat ako, buhay ako, sabi nila, walang binom. Sabihan mong management, maghinga ko ng manok. Pakagatan ko, yun, binigyan akong manok. Pinakagatan ko, patay. Sa tala ng World Health Organization, may naitalang mahigit 100,000 tao ang namamatay dahil sa tuklaw ng mga makamandag na hayop, kabilang na ang mga ahas taon-taon. Kahit hindi rehistrado ang produkto ni alias Totoy sa Food and Drug Administration or FDA, ang pagbebenta nito nakarating na online. Paglilinaw ng Research Institute for Tropical Medicine or RITM, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na may langis o herbal na gamot na kayang palitan ang antivenom para makapagsalba ng buhay o mailigtas sa kamandag ng ahas. So para sa snake bites, meron tayong available na PCAV kung tawagin namin, Philippine Cobra Antivenom or Purified Cobra Antivenom. So ang ginagawa nito, ito ay mga antibodies na nag-a-attach, nineutralize niya yung venom na nanggagaling sa Philippine Cobra. So very specific yung ating antivenom to the Philippine Cobra. Although may mga pag-aaral na pwede pa rin siyang maging epektibo sa yung Samar Cobra and even yung King Cobra. Depende, yung severity ng kagat kung gaano karami yung ibibigay namin na antivenom. Dagdag pa ng mga eksperto, kailangan munang sumailalim ang naturang langis sa masusing pag-aaral para malaman kung ligtas at epektibo ang pagpapahid o pagpapainom ng langis ni alias Totoy. So nung tinignan natin kung ano yung composition ng gamot, iba't ibang mga herbal medication siya, may dahon ng makahiya, may betel, at kung ano-ano pa, Pag nagsisimula yung pag-a-approve ng mga herbal medications, dumadaan yan ng pag-aaral. Paalala naman ng FDA, anumang produkto na planong ibenta sa publiko ay kinakailangan munang dumaan sa pagpaparehistro. Nilinaw rin ni alias Totoy na pagkatapos niyang gamitin ang Cobra sa loob ng 1 buwan sa kanyang palabas, pinakawalan niya o binilik daw niya ito sa wild. Ang ganitong gawain tulad ng paghuli ng wildlife, mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Hindi rin nagpapawalang bisa ng pagpapakawala sa hayop ang mga probisyon ng RA 9147 pagdating sa paghuhuli at paggamit ng mga buhay ilang. Kung ang sitwasyon ay kinokollect mo yung wildlife o yung ahas, personal mo lang na kinuha doon, it's a violation under the Wildlife Act. Kahit ibalik mo pa yun, pero in the first place, wala kang collection permit from the DNR, so it's an illegal possession. Pag ang threat category niya ay critically endangered, medyo mas taas yung penalty. Depende rin kung ilan wildlife ang kinuha mo. But usually, pag critically endangered, the penalty is imprisonment and 100,000 to 1 million penalty.
Isang 14 na taong dalagita ang nasawi matapos matuklaw ng isang king cobra habang naliligo sa isang maliit na ilog malapit sa kanilang bahay. Ayon sa ina ng biktima, nangyari ang insidente bandang alas 12 ng tanghali noong Lunes, Hulyo 13. Kasama ni Marian ang 3 niyang maliliit na pinsan nang matuklaw siya ng isang king cobra. Naalam na namin, sir, yung dumating na sila dyan sa karsada, magsisigaw na sila. Sabi niya, kinakagat siya ng ahas. Tapos nagtakbo kami agad papunta doon sa taas sa bahay nila. Doon namin siya nakita. Isinugod pa siya sa ospital ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Sabi ko kay Marian, hindi namin matanggap kapag iiwan mo kami, Marian. Sabi ko, Panginoon, ikaw na lang magbahala sa buhay ni Marian at buhay namin. Mapanganib ang tuklaw ng king cobra dahil ang laso nito ay maaaring magdulot ng pagkaparalisa at pagtigil ng paghinga. Kung sakaling matuklaw ng ahas, bawat minuto ay mahalaga. Narito ang opisyal na listahan ng ilan sa mga ospital na may antivenom sa bansa. Hindi sapat ang patotoo o personal na karanasan para mapatunayan ang bisa at isugal ang kaligtasan sa isang produkto. Dapat ay suportado ito ng sayantipiko at ginawang alinsunod sa batas para sa kaligtasan ng mga maraming buhay, mapahayop man o tao. Kaharian nila ang himpapawid. Tahanan nila ang matataas na mga puno. Sa bawat pagaspas ng kanilang mga pakpak, dala nila ang parehong pag-asa at panganib sa kanilang buhay. Ang daming mga egrets doon. Sinasabi ng mga iba, peste daw ito mga egret na ito. Sa isang sakahan sa Cagayan, hindi mabilang ang mga ibon. Tila may piyesta kung sila'y magsama-sama. Pero paano nga ba ang pamumuhay ng mga ibon kung ang tingin sa kanila perwisyo? Kasisikat pa lang ng araw, inihanda na ang lupang ito para sa sakahan. At may mas maaga pa kaysa sa mga magsasaka. Literal na early bird ang maraming ibon na ito na abala para sa kanilang agahan. Ang daming mga egrets doon at saka mga crested myna. Sinasabi ng mga iba, peste daw ito mga egret na ito. Habang nabubungkal yung lupa, doon sila nagtitake ng opportunity para dagitin yung mga nag-iistorbong mga insekto. Agrikultura ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente rito. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa ang Cagayan Valley sa top producers ng palay at mais sa bansa ngayong taon. Bukod sa nagbabagong panahon at mababang bentahan ng kanilang produkto, isa pang pinoproblema ng mga magsasakang aming nakausap ay ang mga bumibisitang ibon. Anong itatanim nyo po? Mais naman. Yellow corn. Tapos, pag bagong tanim nyo, yung mga ibon pwede niyang kainin yung pag sumibol na. Oo, sir. Anong ginagawa nyo para mabugaw sila? Awan, sir. Wala, sir. Wala kayong magawa. Kumbaga, kalahati kanila, kalahati sa inyo. Oo, sir. Yung peste na hayop, yung mga insekto, kinakain nila yung mais nyo. Mais, oo. Pero palagay nyo kung walang ibon, mas marami yung mga pesting insekto? Oo, sir. Kasi yung ibon, kinakain yung pesti. Ang mga tagak at crested myna o Martinez sama-samang nakaabang sa sakahang ito. Ginagamit ng mga ibon ang kanilang dami para maprotektahan ang sarili
laban sa kanilang predator. Para sa wildlife biologist na si Jelaine Gan, maaring hindi Tagak at Martinez ang pumupuntirya sa mga tanim. Hindi naman sila yung kumakain ng mga palay. Kadalasan nating makita sila sa mga palayan na to dahil nandito yung mga kinakain nila. Lalo na kapag may mga nag-aararo o bagong bungkal yung lupa, doon lumalabas yung mga insekto, mga uod na kinakain. Sa paligid ng sakahan, may iba pang mga ibon na nakabantay. Present ang long-tailed shrike o tarat, pied bushchat, at gray wagtail. Ganito yung birding, maaga kailangan gumising kasi pagdating dun sa site, dapat mauna tayo sa mga ibon para makaset up na tayo. Itong lake na ito, Lake Peru, potential siya maging birding site. Dito, sa baba. Pumutok na ang liwanag and inaasahan natin maglalabasan ng mga ibon. Mostly mga kingfisher ang inaabangan natin dito. Hindi pa man nagtatagal, ay nagpakita sa isang sanga ang ibon na may matingkad na kulay asul ang likod at mapula ang pagtusok nitong tuka. Tahimik lang na nagmamasid ang brown-breasted kingfisher. Kingfisher man kung ito'y tawagin, hindi lang isda ang kanyang kakainin. Sa loob ng gubat, lamang tiyan niya rin ang ilang mga insekto at malilit na hayop gaya ng butiki. Bumabalanse naman sa isang sanga sa tubig ang isa pang kingfisher. Sa Pilipinas, partikular sa Luzon lang ito makikita. Ito ang endemic na indigo-banded kingfisher. Ang marbaminikite o lawin lamang ito, paikot-ikot lang sa ere. Mala supervisor ang dating. Ang surveillance na ito ang ginagamit ng lawin para mas madaling makakita ng pagkain. Tila sineswerte tayo ngayong umaga dahil may nagpakita pa sa atin na isang babaeng Luzon hornbill o tariktik. Ang mga hornbill ay sexually dimorphic. Ibig sabihin, magkaiba ang katangiang pisikal ng lalaki at babaeng hornbill. Kumpara sa babaeng hornbill na dark ang kulay ng balahibo, mas lamang ang kulay puti sa lalaking Luzon hornbill. Sa di kalayuan, nagpapaaraw naman ang makulay na ibon na ito na tila ready nang umaura at naka-makeup pa. Ang ibong ito ay tinatawag na scale-feathered malkoa o mas kilala na adarna. Tanging sa Pilipinas lang makikita ang makulay na ibon na ito. Ang probinsya ng Cagayan, tahanan ng sari-saring mga ibon. Mapagubat man o sa palayan. Pero ang kanilang buhay, laging may bitbit na panganib sa bawat paglipad. May bumulaga sa akin dito. Ito, yung net na panghuli ng mga panikit ng mga ibang ibon. And pag na-entangle sila dyan, yun na. Malaki pa rin ang banta para sa populasyon ng mga ibon ang panghuhuli sa kanila. Kasama na ang mabilis na pagbabago sa kanilang mga tirahan. Nakita natin na may masamang epekto ang habitat fragmentation. Ito naman ay yung pagpapatse-patse ng mga kagubatan natin o ng mga habitat ng mga ibon. Kung ikaw ang ibon, hindi ka lamang pwedeng manirahan sa isang patch ng gubat, but rather kailangan mong lumipad, dumaan sa mga maisan, palayan, para pumunta dun sa kabilang patch para magkaroon ng sapat na pagkain. Tatawid ka sa mga open na areas na exposed ka sa mga
predators, at syempre expose ka rin sa mga tao na potentially pwedeng mag-hunt sa'yo. May kaniya-kaniyang espasyo para sa lahat. Matayog man ang lipad sa bawat pagaspas ng kanilang pakpak. Pagdating sa lupa, tila nakalubog pa rin ang kanilang mga paa sa mga banta para sa kanilang buhay. Hayaan sana natin silang gampanan ang kanilang tungkulin sa ating mga sakahan. Ako si Doc Nielsen Donato. Ako si Doc Fred Ceresio, Born to be wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.